pinagtatawanan, tinitignan sa di kaaya-ayang paraan at kung minsay inaalipusta. Ilan lamang ito sa diskriminasyong naranasan ni Jandrogen, isang drag artist at miyembro ng LGBTQ+ community. I'm very sad because wala naman kaming ill intention sa kanila. We just want to make a living. Na-hold up na ako dati because of my gender identity. Nasugot ako sa ER dati, so I don't think it's safe sa Baguio to know your gender identity, lalo na sa public. Bukod sa diskriminasyon dahil sa pinipiling gender identity, isa pa raw sa kinahaharap ngayon ng LGBTQ+ community ang stigma na sila ay konektado sa HIV. Unang-una, siguro mahalaga na klaruhin natin na ang HIV at anumang sexually transmitted disease ay hindi monopolyo ng mga members ng LGBTQIA+ community. Sa datos ng DOH-CAR sa first quarter ng 2025, 29% ng mga bagong kaso ng HIV ay nasa edad na 15 hanggang 24, habang 48% naman ay nasa edad na 25 hanggang 34. 93% sa kabuuang naitalang kaso ay mga lalaki. Sa patuloy na pagtaas ng HIV cases, mas marami na rin ang naglalakas loob na magpa-test. Nawala yung hesitation nila nung pumutok sa yung balita na 500% yung increase ng HIV. Nakakagulat na lang kami na bigla na lang may surplus of clients kami sa isang araw. Sa isang linggo, nakakaano kami, yung average namin na 30 nagiging 70, nagiging 80. Nitong June 28, inilunsad ng Department of Health ang Project Namnama na may layuning maging HIV-free ang Cordillera. Kasama dito ang paglulunsad ng HIV self-test kit at pre-exposure prophylaxis o PrEP na maaaring gamitin bago ma-expose sa virus bilang prevention. Maaari na rin daw makakuha ng self-test kit ang mga kabataang edad 15 pataas na hindi na kinakailangan ng parental consent, alinsunod na rin sa Republic Act 11166 o Philippine HIV and AIDS Policy Act. Hindi na rin mangangailangan ng parents' consent ang mga edad 15 pababa na may identified risk of infection. Very important na malaman natin na in self-testing, you are not alone. Hindi ibig sabihin na self-testing yun ay after mo matest ang sarili mo, wala nang pakialam ang healthcare workers sa'yo. Ang importante dito, kapag kahit reactive ang test result, kailangan pong maganda ang counseling process para maintindihan ng pasyente na hindi niya kailangang magtago. Samantala, nais ipasa ng Akbayan at Akma UP ang Right to Care Ordinance sa Baguio City. Ito ay upang suportahan ng LGBTQ+ couples sa kanilang medikal na pangangailangan. Matatandaan na nauna na itong inilunsad sa Quezon City. Ang hakbang ng Right to Care Card ay isang progresibong hakbang tungo sa isang mas inclusive at mas accessible na access sa healthcare, tungo sa isang lipunan na ang lahat ay may pantay-pantay na karapatan. No? Hindi dapat pinagkakait ng batas ang karapatan ng mga individual na i-express yung kanilang pagmamahal. Sa Cordillera, mayroong 8 HIV care facilities na maaaring mapuntahan. Patuloy pa rin naman ang pagsusulong ng LGBTQ+ community at ng mga taga-suporta nito sa proteksyon, mga karapatan, ang mga pangangailangan ng bawat miyembro ng kanilang komunidad. Joanna Viray, RNG News.